Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Makikita natin ang kagandahan at kalinisan sa labas ng Esteemed Marshall Lee Clan Patriarch Office. At sa loob nito makikita natin na may 2 taong nag-uusap, ang tatay ng ating bida at ang kanyang masugid na tagasunod. 32 ang patay, 78 ang kritikal ang lagay, at ang karamihan ay may bahagyang pinsala. Dahil may waiver ng pananagutan na nakasaad sa mga kontrata, wala dapat maging problema. Habang binabasa ito mula sa ulat ng pagsusulit, sinabi ng ama ng ating bida. Ano ang mga susunod na hakbang para sa mga nasaktan sa unang pagsusulit? Sumagot ang butler habang nakatayo at seryosong nagsalita. Tiniyak namin na sasagutin namin ang buong gastusin sa pagpapagamot ng mga malubhang na sugatan. Yaong mga nakararanas ng matinding epekto, at yaong mga hindi na muling makapamumuhay ng normal. Tugon ni Patrick habang inililipat sa susunod na ulat. Salamat, ipagbigay alam mo sa akin ang progreso. Sumagot ang butler. Opo, Ginoo. Sabay talikod ng butler at iniangat ang kanyang kamay, inilabas ang video recorder. Ngayon, ito na ang mga ulat ukol sa bawat dungeon. Habang si Patrick ay seryosong nakatingin sa pinapanood. May malinaw na epekto ng pagkakagambala. At nagulat siya at nasabi. Ang kagubatan ng gagambang may mukhang tao, bahagi ba ito ng danger zone? Tugon ng butler. Oo. Ito ay matatagpuan sa dulo ng hilagang bahagi ng Gangwon-do. Makikita rin natin ang pinuno ng mga reyna ng gagamba na may antas na 5 bituin. Subalit biglang lumabo ang video kaya't nasabi na lang niya. Ang ikli nun. Habang inaangat ang baso, nasabi ni Patrick. Ito lang daw ang bahagi ng recording na naibalik. Pero para sa akin, mukhang may nag-edit ng video. Dugtong pa niya habang umiinom. Interesante ang batang yun. At seryosong tinanong, ano sa tingin mo? Nagbigay naman ng tugon ang butler. Nalampasan niya ang isang mahirap na misyon sa pamamagitan ng talino, kaya't kahanga-hanga talaga. Pero, nababahala ako dahil hindi pangkaraniwan ang mga ginamit niyang estratehiya. Habang inaangat ni Patrick ang kanyang 2 kamay sa baba niya, sinabi niya. Ganon din ang iniisip mo, ano? Sagot ng butler, pasensya, at seryoso niyang ipinaliwanag ang kanyang mga napansin. Hindi regular at hindi karaniwan, ang 2 bagay na ito ay nagpapakita ng tapang niya. Malamang kaya siya nakakaisip ng ganoong kahuhusay na plano ay dahil kabisado niya ang mga karaniwang estratehiya. Dugtong pa niya, masasabi kong kahit ang isang instructor ay susunod sa plano niya ng walang pagtutol. Patunay ito kung gaano siya kalalim mag-isip. Sabay hawi niya sa mga papel ng ulat at sinabi, walang impormasyon tungkol sa totoong nangyari ang lumabas, at perpekto ang pagkaka-execute ng plano. Napayuko ang patriarka at sinabing, taasan ang antas ng hirap ng mga pagsusulit sa pangkalahatan, hindi lang sa unang pagsusulit. Sabay yuko ng butler at sinabi, naiintindihan ko, gagawin ko iyon. Napangiti si Patrick at nasabi, dapat magsimulang magtuon ng pansin sa kanya ang iba pang mga kadit. Ilang buwan ang lumipas Class 5, Exclusive Training Group. Makikita natin na natutuyo na ang mga nyebe mula sa taglamig, papasok na ang tagsibol. Habang may nagangat ng kamay, sinabi niya, Master Lee Chol. At may pag-aalalang sinabi, alam niyo pong kagagaling lang namin mula sa final evaluation kahapon, tama. Habang nakakross ang braso ng ating bida, sagot niya. Hindi ba kaya binigyan ko kayo ng pahinga kahapon? Napakamot ang mag-aaral at nahiyang sumagot. Ang ibig kong sabihin, wala na nga lang. Habang nakatayo ang lahat ng mag-aaral, sinabi ng ating bida. Katatapos lang ng huling evaluation ngayong taon, kaya siguradong gusto niyong magpahinga, pero huwag niyong kalimutan ito. Dugtong pa niya, may nakatakda pa tayong promotion test.
Hindi ko papayagan ang kahit sino sa klase ko na bumagsak, malinaw. Makikita nating puno ng sigla ang lahat, sabay-sabay silang sumagot. Oo, Master Lee Chol. Habang bumubuntong hininga ang ating bida, sinabi niya, Kim Han, alam kong naubos ang mana mo sa evaluation na ito. Gusto kong buong araw kang mag-aral at mag-memorize ng mga teknik. Dahil dito, labis ang pagkagulat niya at nasabi na lang. Pasensya. Habang nagtatawanan ang iba, nakapamiwang ang ating bida at sinabi niya. Sige, simulan ang stamina training. Sagot ng lahat. Oo, Master Lee Chol. Habang nakangiti ang ating bida, napaisip siya. Lumakas na sila, at hindi lang ang katawan nila, pati ang isipan nila ay tumibay na rin. Imbes na mawala ng pag-asa kapag nalaman ang sarili nilang kahinaan. Natututo na silang punan ang mga iyon. Halos 1 taon na mula nang magsimula ang buhay kadit namin. Maliban sa mga umalis sa simula, wala pa ni isa sa amin ang namatay. Habang nag-iisip ang ating bida, biglang naputol ito nang may nagsalita sa tabi niya. Nandito ka pala, Master Lee Chol. Nagulat siya at naitanong. Anong meron? Tugon ng trainer. May anunsyo tungkol sa promotion test. Habang tumalikod na ang ating bida at naglakad, sinabi niya. Sige, pupunta na ako ngayon. Biglang may tumawag sa ating bida. Hoy, dito ka. Napatingin ang ating bida na may pagtataka. Sabay kaway ng kanyang kapatid na babae. Dito ka, dito ka. Sabay hawak niya sa isang upuan at sinabi. Umupo ka rito, may sasabihin ako sayo. Habang nakakross ang kanyang mga braso at nakangising nakatingin sa ating bida, sinabi niya. Magaling ka sa evaluation, di ba? At dahil nandoon na ang ating bida, tugon niya. Narinig kong maganda rin ang naging resulta ng Class 1. Sabay pagyayabang ng kanyang kapatid. Ahem, ayos naman kami, di ba? Sabay iling niya at sinabi. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya na nagtataka. Sa seryosong tinig, tinanong siya ng kanyang kapatid. Magkakaproblema ka sa promotion test. Dagdag pa niya, sina CLA at J-Hack ay tinawag kamakailan sa kwarto ni ina. May mga kumakalat na tsismis na simula noon, kinausap nila ang ibang mga kadit. Napabuntong hininga ang ating bida at sinabi. Tinatangka ba nila akong madiskwalipika sa promotion test? Sumigaw ang kanyang kapatid. Hindi yan dapat pinapayagan, pero mas nakakatakot dahil hindi natin alam ang plano nila. Dagdag pa niya, pero siguro hindi mo nararamdaman yun, kasi ikaw ang kakaiba. Habang tumalikod ang ating bida, mahina niyang naibulong sa sarili. Kakaiba ako, sabi pa ng kanyang kapatid. Alam mo naman sigurong nakakatakot talaga sina CLA at J-Hack, di ba? Kalma namang sumagot ang ating bida. Kung babalaan mo lang ako, huli ka na. Mula pa sa unang evaluation test, may problema na ako. Tugon ng kapatid. Ano? At biglang napaisip ang ating bida. Tuwing evaluation, puro sirang gamit ang nakukuha ko. O kaya naman may sadyang hindi itinuro sa aking mahahalagang aralin. Hindi pa matagal ang nakalipas nang may lumapit kay Bosong. Habang iniisip ito ng ating bida, biglang sumingit ang kanyang kapatid at sinabi. Kinausap ko na ang mga kadit sa klase ko. Makikipagkumpetensya kami sa iyo ng patas ngayong pagkakataon. Dagdag pa niya habang iniangat ang kamay. Ako ang kukuha ng unang pwesto at mapipilitan kang tawagin akong ate. Nabigla ang ating bida sa narinig at natanong na lang. Bakit ba ang hilig mong ipatawag ako ng 8? At bigla na lang may kumuha ng atensyon ng lahat at nagsabi. Nandito na ba ang lahat? Habang ang ating bida ay dismayado sa mga naririnig mula sa kanyang katabi. Makikita naman natin ang isang propesor na nagsalita. Ang mga evaluation test para sa taong ito ay opisyal nang natapos simula ngayong araw. Ngayon, ay iaanunsyo ko ang mga detalye para sa cadet promotion test. Gaya ng alam ninyong lahat,
Ang lahat ng resulta mula sa evaluation test ay ikukumpara sa resulta ninyo sa promotion test para matukoy kung kayo ay may po-promote. Ang promotion test na ito ay isasagawa sa Y7 Gate, mga 3 kilometro sa hilaga ng Gaeseong. Habang nag-aalala ang ating bida, naisip niya. Sa loob ng gate, bulong niya sa sarili. Inaasahan kong may pagbabago sa promotion test, pero hindi ko inakalang sa loob pala ito ng isang gate gaganapin. Nagsalita muli ang propesor at iniangat ang isang badge. Sa loob ng gate, magkakaroon ng mga nameplate na may nakasulat na, Esteemed Marshal. Kayo, mga kadit, ay bibigyan din ng kani-kanyang nameplate. Kapag nawala nyo ito, ituturing kayong patay at automatiko kayong aalisin sa test grounds. Wala nang ibang patakaran, ang kailangan nyo lang gawin ay mang-alap ng mas maraming nameplate hanggat maaari. Ang promotion test na ito ay hindi lang para malaman kung sino ang pinakamagaling sa laban. Mas tama sigurong tawagin itong isang capture war. Napangiti ang ating bida at naisip. Ganito pala ang laro nila. Ipinaliwanag niya sa sarili ang posibleng mangyari. Mang-alap ng nameplate, nakawan ng iba, at mabuhay. Kapag nawala mo ang nameplate mo, ituturing kang patay. Simple lang ang mga patakaran, makakakuha ka ng marka batay sa dami ng nameplate na hawak mo sa dulo. Ang pagiging patay, ay isang patibong. Kahit may magnakaw ng nameplate ng iba, walang makakaalam sa labas. Ang kailangan lang gawin ay nakawan ng nameplate ang iba o hanapin ang mga tagong nameplate. Habang iniangat niya ang isang daliri, meron ding mga individual na laban kasama ang mga second years. Siguradong may nagplano nito. Napangisi ang ating bida at inisip. Ang promotion test ay isasagawa sa loob ng gate, ibig sabihin hiwalay tayo sa labas na mundo. Walang matitirang ebidensya, kahit may mangyaring masama sa isang illegitimate son na kinamumuhian ng lahat. Perpektong pagkakataon ito para sa kanila. Habang nag-iisip ang ating bida, hindi niya napansin ang kanyang kapatid sa likod niya. Na nagtatakang tinanong ang sarili. Anong problema sa kanya? Pero tuloy pa rin sa pag-iisip ang ating bida. Pero perpekto rin ito para sa akin. Lumipat ang eksena sa isang opisina, at makikita ang isang taong hindi mapakali habang nag-iisip. May lumapit sa kanya at nagsalita. Ano bang ginagawa mo? Siya pala si Esteemed Marshal Lakeland 7th Child, Lee Jae-hak, at sinabi niya. Pinapanood ko lang ang cute nating nakababatang kapatid habang todo kayod alternasyon. You crazy bitch. Tugon ng isa. Ganyan ba dapat ang pakikipag-usap mo sa nakatatandang kapatid mo? Siya pala si Esteemed Marshal Lakeland 6th Child, Lee Seol-ah. Dugtong pa niya habang nabuburyong ang tono. Kumpara sa'yo, mas cute si Hua. Lahat ng ginagawa niya, parang kuneho. Habang hawak ang balisong, dinilaan niya ang labi at sinabing. Kaya gustong-gusto ko siyang sakalin. Dugtong pa niya. Hoy, ano sa tingin mo? Tugon ni Jae-hak habang abala sa pagtatype sa laptop. Tungkol saan? Ano pa nga ba? Tungkol sa utos ni ina. Napabuntong hininga siya at sinabi. Inisip ko lang na tamang panahon na para obserbahan siya. Tugon naman ni Seol habang pinapaikot-ikot ang balisong sa ere. Hindi ko siya gusto. May tag ng isang direktang anak, kahit isa siyang anak sa labas. At habang hinawakan niya ito ng mahigpit, at umaasta siyang parang kilala niya ang lugar niya. Sabay baon ng balisong sa mesa. Kaya bilang ate niya, tuturuan ko siya ng leksyon. Sabay along baba, parang nag-i-imagine. Ang ginagawa lang niya ay sumakay sa pangalan ng kuya natin na sobrang lambot na ngayon. Panahon na para ilagay ko siya sa tamang pwesto.